Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Oy, Biyernes na tayo ngayon. February 21, 2025. Sa ulo ng ating mga balita, orihinal na kopya ng 2025 National Budget pinasusumite ng Korte Suprema. Broadcaster na si Jay Ruiz uupo bilang bagong secretary ng Presidential Communication Office kapalit ng nagbitiw na si Dr. Cesar Chavez. Kampo ni Mayor Digong inakusahang ginagamit naman ng ombudsman para gibain ang mga nag-impeach kay BP Sara. Pag-angkat ng poultry products mula sa 4 estado ng Amerika ipinagbabawal muna ng DA. 900 million pesos na halaga ng luxury cars nasabat ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Taguig City. Maulang panahon asahan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayong Biyernes. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita, asahan ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Epekto ito ng shear line at northeast monsoon o amihan. Ayon sa Pag-asa, uulanin ang Southern Luzon at Visayas, gayon din ang Cagayan Valley, Aurora at Cordillera Administrative Region. Maulap na papawirin, may kalat-kalat na pagulan naman ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, kasama ng ilang bahagi ng Mindanao na makararanas ng isolated rain showers o thunderstorms. Asahan din ang maalon na karagatan sa northern at eastern section ng Luzon. Umabot na sa 900 milyong piso naman ang halaga ng mga puslit na mga sports at luxury cars ang nasa kote ng Bureau of Customs sa raid na ginawa sa isang bodega sa Taguig City. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, 44 na smuggled luxury cars, kabilang dito ay Ferrari, Maserati, meron pang Rolls-Royce. Ang na-recover sa operasyon ay ginawa sa Auto Boat Speed Shop sa Levi Mariano Avenue, Barangay Ususan. Agad sinilbihan ng letter of authority ang may-ari ng shop at kinatawan ito, binigyan ng 15 araw para sa pagsusumite ng mga dokumento ng mga mamahaling sasakyan sa Bureau of Customs upang patunayang nagbayad sila ng tamang buwis. Kabilang sa mga nasamsam na mamahaling sasakyan ay 2 unit ng Ferrari 488, 2 unit ng Mercedes-Benz C-Class, tig-1 unit ng McLaren 720s, Rolls-Royce Cullinan, Maserati Levante, Lamborghini Huracan, BMW M3. Parang kotse ni Mayor Deo ito. Mga Porsche. Kotse din naman ito ni Jerry Baha. At mamahaling pang mga SUV. Magandang umaga, Pilipinas! 7 katao naman ang sugatan matapos na araruhin ng isang jeep ang siyam na iba pang sasakyan sa kahabaan ng Samson Road sa Caloocan City. Batay sa investigasyon, patungo sa malabo ng jeep nang mawalan ito ng kontrol sa manibela, nawalan din ng preno. Bonso nito binangga ang jeep sa isang kotse. Nahagip din ito ang 2 motorsiklo, 1 tricycle, 2 bisikleta at 3 pang ibang jeep. Nasagasaan din ito ang 2 pedestrian, kabilang ang isang 17 anyos na biktima na nagtamo ng minor injuries at 4 na iba pa na isinugo din sa ospital. Sumuko naman agad ang driver ng jeep matapos ang pangyayari at naharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to properties.
Ngayon ho ninyo makikita ang kahalagahan ng MBIC, Motor Vehicle Inspection Center. Kung yung mga sasakyan yan, hindi ho smoke belching lang ang chinecheck, non-appearance pa. Hindi ho yan makakadulot ho ng matinding perwisyong katulad ho nito. Ang problema ho, ang daming mga LGU, pinahihintulutan pa rin ngayon yung mga smoke belching center. Tapos, no appearance. Ang bayad, kahalintulad lang din ang bayad sa mga MBIC. Meron na nga pong batas para ho gawing mandatory ang MBIC. Kaya lang dahil nga po sa lagayan, suhulan, ayan, nasa sakripisyo po ay kaligtasan ng mga mamamayan. Maganda umaga, Pilipinas! Anong minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga? Nagpatupad ng temporary ban ng Department of Agriculture sa pag-aangkat ng mga domestic at wild birds, ganyan ng poultry products mula sa 4 estado ng Amerika. Kabilang dito ang Illinois, Minnesota, Ohio at Wisconsin dahil sa pagkalat ng avian influenza. Inilabas ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. ang Memorandum Order No. 11. Nag-aata sa Bureau of Animal Industry na suspindihin ang proseso at pag-i-issue ng sanitary at phytosanitary import clearances para sa domestic at wild birds, poultry meat, day-old chick at similya mula sa mga apektadong estado. Ang hakbang ng DA ay kasunod ang ulat na mula naman sa Deputy Administrator at Chief Veterinary Officer ng U.S. Animal and Plant Health Inspection Service, kung saan sinasabi nito na noong February 3 nakumpirma ang ilang pagkalat ng H5N1 high pathogenicity avian influenza sa Illinois, Minnesota, Ohio at Wisconsin. Ganaman pinapayagan ng Memorandum Order No. 11 ang pagpasok sa bansa ng mga kargamentong nailuwas na. Naisakay at tinanggap sa mga pantalaan basta't masigurong ang mga produkto ay kinatay 14 na araw bago ang unang pagkalat ng sakit. November 14 ito sa Illinois, November 26 sa Minnesota, December 10 sa Wisconsin at December 13 naman sa Ohio. Ang naunang ban sa Minnesota ay inalis noong November, habang ang temporary ban sa Ohio naman ay inalis noong June 2024. Kaya kinakailangan po ang iba yung pag-iingat dahil baka mamaya madisgrasya na naman po ang ating poultry industry. Bagsak na nga po ang mga babuyan, magkakaroon pa ng ganyang problema. Uy, hala! Yung tambalang Catherine Bernardo daw at Alden Richards, mawawala na nga ba? Maganda umaga, Pilipinas! Showbiz muna tayo ang aga-aga 10 minuto makalipas sa alas 4 ng umaga. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Ang latest na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng showbiz ay itong tambalang Catherine Bernardo at Alden Richards. Mukhang wala na raw kasunod na project sa kanilang dalawa dahil ang balak ngayon ng Kapamilya Channel ay ipapartner na si Catherine sa kay Donnie Pangilinan. Sa katunayan, silang dalawa ang isasamang judge sa Pilipinas Got Talent kasama sila Mr. Freddy Garcia at Eugene Domingo. Kaya ang sabi-sabi, baka wala ng Catherine Love Team ni na Catherine at Alden, kundi magiging Kath-Don na raw ito na sina Catherine at Donnie. Ang dati namang ka-love team ni Donnie Pangilinan na si Bel Mariano ay ipapartner naman daw sa baguhang si Robbie Jaworski. May usap-usapan pa ngang ipapasok silang dalawa sa Pinoy Big Brother para doon sisimulan kung meron ba silang chemistry. Sa mga susunod na araw ay i-announce na ang pagsisimula ng PBB na kung saan ay collaboration ito sa GMA7. Kasama na nga roon as host ang kapuso It Girl na si Gabby Garcia. Samantala ang Pilipinas Got Talent naman ay i-announce nila ngayong araw ay i-host na raw ito ni na Robbie Domingo at Melay Cantiveros. Kaya abangan ang mga announcement, mga latest sa Kapamilya at shows at kung may mga babaguhin ba sa mga programa ng GMA7. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. 412, mga oras sa buong kapuluan. Muli namang inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng PAGCOR o lahat ng mga amateur at mga professional photographers. Magpadala na kayo mga entry sa PAGCOR Photo Contest 2025 na ang tema, Infrastructure for Economic Development.
Bukas ang kompetisyon sa lahat ng mga amateur at mga professional Filipino photographers, pero dapat 16 years old and above. Ayon kay Pag Co-Chair at CEO Altenco, layo ng photo contest ngayong taon, ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highway, tulay, seaports, airports at iba pa para sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Maaaring magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya, yung conventional category, mobile category at drone category. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Pero ang mga entries tatanggapin lamang hanggang July 31, 2025. Para po sa karagdagang impormasyon, mag-text o mag-login sa www.pagcor.ph/photocon 2025. Magandang umaga, Pilipinas! Mga mamis, baka kayo ho ay marami ng tambak ng mga sinampay dahil po sa nakalipas na ilang araw ha. Pwede ho tayong mag-laundry day today. Kunot no, kapag makapit, marikit at malupit ang mancha. All you need is pride, but mapahirapan ang self-con sa pride. Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggalang matitindi mancha. Based on test sa chocolate, mud and 7-1 cotton. Gawa po ito ng ACS. 14 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Nagbitiw sa pwesto si Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez. Ayon kay Dr. Cesar Chavez, noon pang February 5 siya nagsumite ng irrevocable resignation at nakatakdang bumaba sa pwesto sa February 28. Pero paglilinaw ni Dr. Chavez, hindi kahit nagbitiw siya sa pwesto, patuloy niyang susuportahan ang mga adhikain ng kasalukuyang administrasyon. Samantala, kinumpirma naman ni Chavez na papalit sa kanya sa pwesto ang mamamahayag na si Jay Ruiz na siyang napili ng Pangulong Bongbong Marcos. Ipakikilala na niya si Ruiz sa PCO Mancom sa Lunes upang masimula na rin ang isang linggong transisyon. Si Jay Ruiz ay dating reporter din ng ABS-CBN. Aminado naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel na nagulat siya. Nagulat siya! Nang mabalitaan si Jay Ruiz ang papalit kay Dr. Cesar Chavez sa Presidential Communications Office. Ayon kay Pimentel, ito ay dahil sa nagsilbi rin si Jay noon bilang kanyang staff sa Senado. Wala naman na niyang kwestiyon sa kakayanan ni Jay bilang susunod na PCO Secretary dahil tiyak na kwalipikado ito. Umasa si Senador Pimentel, makakayanan ni Jay Ruiz ang magiging trabaho sa PCO dahil sa napakaraming mga tanggapan na rin sa pamahalaan ang kanyang nabantayan. Nagtataka lamang si Pimentel sa naging mabilis na palitan ng kalihim sa PCO, pero aminadong wala naman daw siyang alam na anumang politika pagdating sa media. Knowing Jay bilang dating staff, is he qualified for that position? Yes, of course. Kilala nyo rin si Jay, di ba? You know him, and then he worked with the giant media company, and he's also Ilocano. Di ba? So you think that was a factor? But I don't think so, kasi si Cesar naman sa Bicolano. So hindi, it wasn't a factor, pero he's qualified si Jay. Ay, magandang umaga sa mga taga Dallas, Texas. Natikita ng isang motorcycle rider na nagpakilalang empleyado ng Kamara de Representantes matapos dumaan sa EDSA bus lane sa Ortigas Station. Batay sa report, sinubukan pang lumabas ng busway ng naturang motorista nang mapansin ang presensya ng enforcer, pero agad na siyang nahuli ng sitahin. Nagpakita ito ng rehistro ng motorsiklo, lisensya at nagpakilalang nagtatrabaho sa House of Representatives kaya't hindi dapat na tikitan. Nauwi pa sa pagtatalo, paninigaw at pagmumura ang usapan ng motorista at ng operatiba. Pero sa huli, pinantawan ito ng citation para sa disregarding traffic signs, failure to carry certificate of registration at reckless driving. Ay, bigay nyo naman yung pangalan kung sino yung ugok na yan. Akala dahil nagtatrabaho siya sa Kongreso, okay na siya. Sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, dapat kayo ho ang manguna sa pagpapakita na dapat sinusunod ang batas. Kung nakikita nyo yung mga amo nyo na abusado, huwag kayong gumaya. Above the law daw sila. Magandang umaga,
Pilipinas. Oy mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagan tunog. At habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, eto muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 15,000, 15,000. Hop. Hop. Bah. Anong item yan ha? Binigay ko na nga eh. Yung item number 1 ay ano nga ba yun? Plastic chair. Plastic na upuan. Pwede nyo upuan yan habang kayo naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Ha? Yung item number 2 na medyo pahirapan, nakikita sa mga opisina, sa mga airport, sa mga hotel. Punta kayo ng Katonyings, meron yan. Ayan. Hanapin ho ninyo doon. Ang inyo pong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line. Sundin nyo yung tamang format ng pagte-text sa empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po pwedeng magpadala ha. At doon naman sasali sa online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang oras sa Pilipinas. Eban lang dyan sa Las Vegas. Kumusta ho kayo dyan? Pinagsusumite ng Korte Suprema ang Malacanang, Senado at ang Kamara ng orihinal na kopya ng 2025 General Appropriations Act bago ang oral argument sa petisyon laban dito. Sa advisory, binigyan ng Supreme Court ng hanggang alas 12 ng tanghali sa February 24 upang magsumite ng kanilang hinihinging dokumento. May kinalaman ito sa petisyong inihain ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez at iba pang kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumwestiyon sa legalidad ng 2025 GAA. Una nang inakusahan ang kampo ng dating Pangulo na may mga blanko sa 2025 national budget na nilagdaan ni Pangulong BBM. Yun ho yung nasa enrolled bill. Itinakda ng Korte Suprema ang oral argument para sa petisyon sa April 1 habang ang preliminary conference naman ay gaganapin sa February 28. Inakusahan ni House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe ang mga kaalyado ng dating Pangulong Duterte na ginagamit na sandata ang Office of the Ombudsman upang gantihan ang mga miyembro ng Kamara de Representantes na boboto ng pabor sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Dalipe ang pahayag kasunod ng paghiling ng grupo ni Davao del Norte Representative Pantaleon Bebot Alvarez sa Ombudsman na suspindihin ang mga pinuno ng Kamara na kanyang inakusahang sangkot sa pamimeke ng mga pampublikong dokumento kaugnay ng issue ng budget insertion at mga blanco sa enrolled bill. Ayon kay Dalipe, ang panawagan ni Alvarez para sa suspensyon ay isang desperadong pagtatangka na gawing sandata ang ombudsman para paghigantihan ang mga nakakalaban sa politika dahil nananatiling matatag ang Kamara sa pagtataguyod ng transparency at accountability anuman ang political affiliation. Ganman ipinahayag niya na kumpiyansa naman siya na hindi magpapagamit ang ombudsman sa mga kaalyado ni Mayor Digong. Tinawag din niya ang reklamo at panawagan para sa suspensyon mula kay Alvarez bilang isang taktika upang ilihis ang intensyon ng publiko laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ipinagtanggol naman ni Batangas Representative Gerbil Jinky Beatrix Luistro ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ginit nito na lehitimo at nakasunod sa kung anumang nakasaad sa konstitusyon. Tiniyak ni Luistro, isa sa mga miyembro ng 11-man House Prosecution Panel. Sinunod nila ang rules of verification at malinaw naman sa konstitusyon na dapat gumawa ang Kongreso ng sarili nitong rules sa impeachment. Bilang isang abogado, itinanggi ni Luistro ang mga alegasyon na may depekto sa verification process at sinabi na ito ay maayos na pinirmahan at sinuportahan ng 215 miyembro ng Kamara.
Itinanggi rin ni Luis Roa ang alegasyon na hindi binigyan ng due process si BP Inday. Sa katunayan, ilang beses nilang ipinatawag ito para hingin ang kanyang panig. Binigyan nila ito ng sapat na pagkakataon na magpresenta ng ebidensya, ngunit dead malamang ito sa kanila. Iniling naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na magpatawag ng caucus o pribadong pagpupulong sa lahat ng mga senador upang mapag-usapan ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pimentel, pagkakataon ito para ipaliwanag nila ni Senator Chis Escudero, ang Pangulo ng Senado, sa harap ng mga kasamahang senador ang kanilang posisyon sa impeachment. Matatanda ang sinabi ni Senator Escudero, hindi kailangang madaliin ang impeachment dahil nakabreak na ang Senado. Taliwanag ito sa paniniwala naman ni Senator Pimentel na dapat gawin ito kaagad. Alinsunod na niya sa nakasaad sa saligang batas na trial by the Senate shall forthwith proceed. Yan man abinado si Senator Pimentel na kapag nagbotohan at natalo siya, wala itong magagawa, lalo na ngayong busy sa pangangampanya ang marami sa kanilang mga kasamahan. Sa kabila nito, maliban sa pagpapadala ng pangalawang sulat kay Senate President Chis Escudero, personal na kakausapin ni Pimentel ang Pangulo ng Senado hinggil dito. Okay. So mag-request ako ng caucus para ma-explain niya yung position niya sa mga senators. Pagbigyan niya rin ako ng time, explain ko yung position ko. So ano yung position ko? Yung laman ng first letter ko at itong lalamanin ng aking second letter, which is papakita namin yung constitutional provisions plus yung rules of impeachment at ang aming conclusion na ang conclusion namin hindi kailangan in session ng Senado as a legislative body para makakilos. That's it. And then i-quote namin itong mga kinote ko. So yun po yung laman ng aking second letter sa kanya. Si Senator Coco Pimentel. Magandang umaga, Pilipinas! Nilabag umano ni Senate President Chis Escudero ang kanyang constitutional mandate na agarang aksyonan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito naman ang sinabi ni Attorney Howard Calleja, convener ng Isang Bayan Coalition, sa gitna ng panawagan tinggina ng Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Ayon kay Calleja, nangagarang i-adjourn Escudero ang sesyon ng Senado kahit may 2 araw pang natitira sa legislative calendar, nilabag na nito ang minamandato ng konstitusyon. Duda tuloy ang abogado, sinadyang agahan ang biglaang session break dahil pinaghintay pa umano ng Senado si House Secretary General Reginald Velasco ng 1 oras bago tinanggap ang articles of impeachment at inendorso naman ng 215 na mga mambabatas. Hinala pa nito, sinadya ito para sa kapakanan ni BP Sara dahil magkakaroon ng maraming legal questions o mga legal na katanungan na posibleng pumatay sa impeachment complaint sa ilalim ng 20th Congress. Magandang umaga, Pilipinas! Binadikos naman ng House Prosecutor na si Congressman Jill Bungalon ang petisyong inihain ng na-impeach na si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema upang pigilan ang isasagawang impeachment trial ng Senado. Ayon kay Bungalon, ito ay isang desperadong hakbang at ang kauna-unahang na-impeach ng opisyal na nagpasaklolo sa mataas na hukuman upang ipahinto ang paglilitis. Ayon kay Bungalon, isang House Assistant Majority Leader, sa halip na harapin at ipagtanggol ang sarili sa impeachment court, nais ni BP Inday harangin ang paglilitis na nagpapahiwatig ng kahinaan ng kanyang depensa. Ipinunto rin ni Bungalon, isang abogado at kinatawan ng Bicol Party List. Sa kasaysayan ng impeachment sa Pilipinas, wala pang na-impeach na opisyal na nagtangkang ipahinto ang proseso sa pamamagitan ng Korte Suprema. Tinukoy niya sina Chief Justice Renato Corona. Noong 2012, hinarap ang paglilitis sa Senado at kalaunan ay napatunayan nagkasala. Hindi siya umiling na ipahinto ang proseso bago pa man ito magsimula. Dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, bagamat na kinestyon ang proseso, hindi siya humingi sa korte na ipahinto ang impeachment laban sa kanya. Ganyan din si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Noong 2011, mas pinili niyang magbitiw sa pwesto kaysa harapin ang paglilitis, ngunit hindi rin siya sumubok na harangin sa pamamagitan ng hudikatura. 4:27 ang oras sa buong kapuluan. Suspect na sangkot naman sa pagnanakaw at iligal na droga
Nakumpiskahan pa ng baril sa search warrant operation sa Pilar, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang. Aris 37, Danny, good morning. Arestado isang lalaki na sangkot umano sa pagnanakaw at illegal na droga na inaresto ito sa bisa ng search warrant matapos makumpiska ng baril at mga bala sa barangay Wawa, Pilar, Bataan kahapon na madaling araw. Kinilala ito sa alias na Claim, 39 anyos, walang hanap buhay, residente sa nabanggit na lugar. Ang operasyon ay isinigawa ng pinagsanib puwersa ng Pilar Municipal Police Station, MPA, sa pamumuno ni Police Major Larry Valencia at ang 2nd Provincial Mobile Force Company, PMFC, kung saan nakumpiskahan ito ng isang caliber 38 revolver na may 5 bala ayon sa barangay chairman sa lugar. Maraming reklamo umano ang kanilang natanggap laban sa nasabing sospek, kabilang na ang umano'y pagkakasangkot nito sa pagnanakaw at illegal na droga. Sa sinagawang operasyon, nakumpiska mula sa sospek ang isang baril at iba pang mga ebidensya. Dahil sa matagumpay na pagkakaresto, nagpayag ng kagalakan ang opisyal ng barangay sa panguna nga ng ABC President ng Pilar, ang barangay chairman sa lugar, at nagbabalak pa umano silang magsagawa ng isang misa bilang pasasalamat sa pagkakahuli ng sakit ng ulo sa kanilang barangay. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung may iba pang sangkot sa illegal na gawain ng sospek. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pahabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Baka kayo po may mga importanteng lakad, bagmaon din ang proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol, pero maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po naman itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Dating preso na membro ng criminal gang sa Samar patay sa police operation matapos manlaban sa mga otoridad. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. Napatay sa joint police operation sa Calbay City sa Samar sa barangay Balod ang isang membro ng criminal gang nang manlaban ito ng mag-issue sana ng search warrant ang otoridad. Napatay si alias Next, 31 taong gulang, at ayon sa report ng PNP Calbayog, isa itong miyembro ng Magbutay Criminal Gang at dati itong preso. Sa report pa ng PNP, isa itong regional priority target list sa kasong illegal na droga at pag-iingat ng baril. Maliban sa nasabing suspect na napatay sa nasabing operasyon, nahuli naman ang kasama nitong babae na nakilala sa kanyang alias na si Lalay, 27 taong gulang, at sa report ng PNP, street level individual ito, nakuhaan ng shabu sa kanyang posisyon. Ang joint operatives ay pinangunahan ng Samar PPO, Provincial Intelligence Unit, kasama ang Provincial Drug Enforcement Unit, Calbayog City Police Station, First Samar Provincial Mobile Force Company at Samar Regional Intelligence Unit. Nag-ugat ang komprontasyon nang lapitan ng otoridad sa alias Next upang ipaliwanag ang warrant. Ngunit bigla nitong kinuha ang 12-gauge shotgun at pinagbabaril ang operating team. Dumipinsa ang kapulisan at gumanti ng putok laban sa nasabing suspect. Tinamaan ang suspect at nagtamo ng multiple gunshot wounds. Isinugod ito sa Calbayog District Hospital ngunit diniklara na dead on arrival. Si alias Lalay naman na nasa lugar na pinagdududahan kasabwat ang suspect ay sumailalim sa search operation. Walang armas na nakumpiska ngunit nakuha sa posisyon nitong sa alias Lalay ang pinaghihinalaang shabu. Nakuha naman ng suko doon sa lugar ang 12-gauge shotgun, isang 45 rifle, firearm replica, multiple fired cartridge cases at 2 heat-sealed sachet ng pinaghihinalaang shabu. Sa paraffin test sa katawan ng napatay na suspect, nakuhaan pa ito ng sachet ng pinaghihinalaang shabu. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Norte Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dagang salamat, Jane.
Sa iba pang mga balita, naniniwala naman si Senator Amy Marcos na hindi magsisiksikan sa Metro Manila ang mga manggagawa kung magiging pantay ang minimum wage sa buong bansa. Sa panayam ng DCRH at radyo natin, sinabi ni Senator Amy na bulto ng mga taga-probinsya ang nakikipagsapalaran sa Kamaynilaan dahil sa mas malaking sahod. Masyado anyang malaki ang agwat ng 640 pesos na minimum wage sa Metro Manila sa 440 pesos sa mga probinsya, samantalang mas mahal pa nga ang bilihin sa ibang lalawigan. Binigyan din pa ni Senator Marcos na panahon na para magkaroon ng equal minimum wage, lalo pat makupad niyang kumikilos sa mga petisyon ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Para hindi naman mapuruhan ang micro, small and medium enterprises o mga MSMEs, sinabi ng mga babatas na kailangan pa rin ng konsultasyon upang mabalanse ang pangangailangan ng mga manggagawa at ang kapasidad ng mga maliliit na negosyo. Ito'y lalo pat 90% niya ng mga employment ay nasa MSMEs na posibleng magsara kung tataas bigla ang sahod. Binanggit pa ni Senator Amy na ang mahal na presyo ng mga bilihin ang punot dulo ng problema ng mga Pilipino at kung bakit kailangan gawing makatuwiran ang kanilang sweldo. Kasi hindi ba malaki ang agwat sa NCR yung 620 plus na minimum wage, pagkatapos sa probinsya 400 lang. Napakalaki naman ng pagitan. Alam naman natin yung ibang bagay mas mahal pa sa probinsya. Sa atin, ayan, dyan sa Pinili, sa Batak, ang ating gasolina 30% mas mataas kaysa sa Maynila. Bakit ganon? Bakit masyadong maliit? Mahal rin ang buhay sa probinsya. Siguro nakakamura lang tayo sa upa, nakakamurang konti sa ibang gulay, pero beyond that, yung gasolina, yung mga basic, 60 pesos pa rin ang bigas, ganyan pa rin ang iba't ibang grocery. Talagang mahal pa rin sa probinsya. Kaya lagay ko, mabagal rin lang ang Regional Wage Board. Isahin na lang natin yan at hindi pa magsisiksikan sa Maynila. Muli namang binigyan din ni Senator Bongo ang kanyang pagsuporta sa mga barangay bilang isang partner para maihatid ang serbisyo sa mga Pilipino. Ang kay Senator Go, pinasasalamatan niya ang mga opisyal ng mga barangay sa kanilang dedikasyon sa serbisyo publiko at ang mahalagang papel na ginagampanan sa grassroots governance. Ito ang dahilan kaya't may ilan siyang itinutulok na legislative priorities na naglalayong bigyang kapangyarihan ng mga LGU. Palakasin ang mga serbisyo sa grassroots, kabilang ang pagtatatag ng Magna Carta para sa mga barangay at ang pagpapaliban sa barangay at SK elections. In fact, nag-file din po ako ng separate bill or sinabay na, no? Inisa na yan. Yung bills namin na pinile sa Senado, yung pagpapalawig pa ng kanilang termino at kanilang functions. Importante po ang kapital para sa akin. Full support po ako. Noon pa man, sa extension nila 2 times at nag-file nga po ako ng Magna Carta for Barangay Officials at Magna Carta for Barangay Health Workers. Suportado ko po ang ating mga barangay officials kung ano po makakatulong at mas mapapalawig pa ang kanilang pagsiservisyo. Napakahalaga po ang mga kapitan dahil sila po yung frontline services, mga basic services, sila yung nalalapitan natin. Pakiusap ko lang sa mga barangay officials, unahin po yung mga kababayan nating mahihirap na walang ibang matakbuhan, kundi tayo pong nasa gobyerno. Maganda umaga, Pilipinas! Pinuri naman ni Agri Party List Representative Wilbert Manoy Lee ang Bureau of Customs dahil sa pagkakasabat ng 750,000 pesos na halaga ng smuggled na agarwood. Ang naturang operasyon ay mahalaga niya upang mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga high-value forest products. Tinukoy ni Congressman Lee ang agarwood na itinuturing na endangered, lalo pat malaki ang demand dito sa merkado. Bukod sa paggawa ng pabango, ang agarwood ay ginagamit din sa traditional medicine. Binigyan din pa ng Agri Party List Representative na dapat seryosohin ang pag-regulate sa mga kahalintulad na produkto na may mataas na commercial value. Ipinahayag pa ni Manoy Lee na ang naturang agenda ay nakapaloob sa House Bill 10320 o ang Agarwood Industry Development Act na kanilang ipupursige sa susunod na Kongreso. Dinala naman ni Senator Bong Revilla Jr. ang kanyang kampanya sa lalawigan ng Laguna at tampok dito ay isang well-attended motorcade kahapon bumagta sa bayan ng San Pedro, Binian, Santa Rosa at Cabuyao.
Ang pagbisita ni Senator Elvinia sa lalawigan ay nagpakita ng kanyang malakas na koneksyon sa mga taga-Laguna. Ang motorcade ay naging isang festive event. Dami ng mga taong dumagsa upang batiin, makamayan, magpa-picture at ipahayag ang kanilang suporta kay Senator Bong. Todo pasasalamat naman ng veteranong mambabata sa mainit na pagtanggap sa kanya. Tiniyak sa mga taga-Laguna na mananatili siyang matatag sa pagtataguyod ng kanyang mga advokasya at plataforma. 4 naman ay miyembro ng criminal gang sumuko naman sa kapulisan sa Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. 4 na miyembro ng criminal gang sumuko sa mga kapulisan sa Leyte Provincial Office. Ayon kay Leyte Norte PNP Provincial Director Police Colonel Junicio Apas Jr., kinilala mga sumuko na sina alias Nor, Podong Barangay, alias Ram galing bayan ng Leyte. Kasama na sumuko si alias Badong, Punong Barangay din, at alias Rick, residente ng Bilyaba, Leyte. Sumuko ang mga ito sa Leyte Police Provincial Office Kutakan, Cabato, San Jose, Tacloban City. Sinamahan ito ng kanilang mga abogado dahil sa takot sa kanilang seguridad at mailinaw na hindi sila sangkot sa mga criminal activities. Dahil walang warrant of arrest na hawak ang kapulisan, ay pinauwi ang mga ito at nangako na susuporta sila sa kapayapaan lalo na ngayong papalapit na ang eleksyon. Dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat Jimmy Angay-Angay. Maganda umaga, Pilipinas! Ay mga taga Hayward, California, magandang umaga po sa inyo. Baka pabalik na ho kayo ng Pilipinas, magpapasalubong na naman ho kayo. Huwag na ho imported na tsokolating bitbitin. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DUST at ng DTI. Sa tulong po ni Dr. Helen Tanyo po, mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Diyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpuproduce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ngayon, kung naghahanap po kayo na iba pang mga variants, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph dahil may mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tani, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:40, binigyan din naman ni Las Piñas Representative at Senatorial Candidate Camille Villar ang kahalagahan ng sipag at tiyaga tungo sa tagumpay. Kasunod dito ng kanyang pagbisita sa Dumaguete Public Market Poblasyon 3, kung saan kinumusta niya ang kalagayan ng mga market vendor at mga maliliit na negosyante. Dito naalala ni Villar ang mga aral na itinuro sa kanya ng amang si dating Senate President Manny Villar dahil sa kahalagahan ng sipag at tiyaga na naging susi ng pag-asenso sa buhay. Kasabay nito ang pagtitiyak ni Villar, patuloy niyang pagtutuunan ng pagtulong sa mga batang negosyante. Isusulong ang mga proyektong lumilikha ng trabaho kung mananalong senador sa eleksyon. Pumilit naman ang Department of Agriculture sa Commission on Elections na i-exempt sa spending ban ngayon 2025 midterm elections ang pagbebenta ng National Food Authority ng bigas sa mga local government units. Ayon kay Secretary Francisco Chularuel ng Department of Agriculture, formal silang magpapaalam sa COMELEC upang mabigyan ng exemption sa spending ban sa pagbebenta ng bigas ng NFA sa mga LGU. Lalit ito'y para sa kapakanan ng publiko. Sa ilalim ng COMELEC Resolution TO 11060, kailangan ng Certificate of Exemption para maipatupad ang mga aktibidad at mga programang may kinalaman sa social welfare habang ang panahon naman ng spending ban ay epektibo March 28 hanggang May 11, 2025. Ipinahig naman ng DA na meron ng 67 mga lokal na pamahalaan ang nagpahayag ng kagustuhang bumili ng NFA rice upang ibenta ito sa kanilang mga constituents. Wala namang problema ang Commission on Elections sa kahilingan ng Department of Agriculture.
na ma-exempt ang National Food Authority sa election spending ban. Ito ang pagbebenta ng stock ng bigas sa mga lokal na pamahalaan kasunod ng deklarasyon ng National Food Emergency sa bigas. Sa panayam ng programang Balansyado sa DZRH, napakinggan din sa radyo natin, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, kailangan lamang ang mga kondisyon na inilatag ng COMELEC ay masunod upang masiguro na hindi ito magagamit sa pamumulitika. Kung ano yung makapagpapadali ng buhay ng mga kababayan natin, lalo na sa serbisyo, lalo na pagpapamura ng mga bilihin, hindi po mag-o-oppose ang inyong COMELEC. Lagi po tayong tutulong at makikipagkasundo sa ating po mga other agencies of government. Basta lang po, susundin naman ng ibang ahensya ng pamahalaan yung pong ating ilalagay ng mga kondisyon upang masigurado naman na ito po'y hindi magagamit sa pamumulitika, lalong-lalo na ng ilang politiko na kala mo kanila yung mga pamimigay na yan. So, yan po'y tulong sa ating mga LGU, lalo pat mura at mas mura rin mabibili ng mga kababayan natin. May bayad. So, wala po tayong problema dyan. Bibigyan po natin ng exemption yan, Sir Henry. Samantala, binigyan din naman ng COMELEC Chair na maaaring makasuhan ng mga lokal na pamahalaan na mamamahagi ng libreng bigas na walang pahintulot mula sa COMELEC. Paliwanag ni Garcia, maituturing itong pag-abuso ng state resources, lalo na kung ang pondo ng LGU ang pinambili ng bigas. Abay, kung hindi po, kakasuhan na po namin sila sapagkat pwede po yung pumasok sa tinatawag, Sir Henry, na abuse of state resources. Lalo pa kung ang pinambili dito ay pondo ng LGU at hindi naman nila pondo. Ayun. Baka meron hong mga distribution ng AKAP, ng AIX, na may mga picture ng mga kandidato. Sa Davao, yung distribution ng AKAP, pumunta yung isang lola. Sabi nila, picture nung isang kandidato, no ha? Sabi nung namimigay, sino naman ang iboboto nyo? Siyempre, matagal na kami sa Davao at nakita namin ang performance dito ni Mayor. Di siya pa rin namin iboboto. Sabi, ba't kayo hihingi ng tulong dito? Yun naman palang iboboto nyo, hindi naman pala ito. Sabay turo doon sa nakapaskal na picture. Tinagot siya ng matanda. Bakit? Pera niya ba yan? Sopla! Maganda umaga, Pilipinas! Senator Amy Marcos nakipagdialogo sa may 50 magsasaka ng sibuyas at mais sa Bayamban, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38, Masantos Yakabasan, Edsike Omin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy. Masantos Yakabasan, Kuyang Angel. Nakipagdialogo si Senador Amy Marcos sa may 50 onion at corn farmers sa Bayambang kahapon, February 20, 2025. Ginanap ito sa Pavilion 2 ng St. Vincent Ferrer Freyer Park sa nasabing bayan. Ang senador ay sinalubong ng Special Assistant to the Office of Bayambang Mayor Nina Jose Quiambao kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Layunin ang pagpupulong na marinig ang mga hinaing at pangangailangan ng mga magsasaka, partikular ng kinakaharap nilang suliranin sa produksyon, presyo at pag-atake ng haraba sa kanilang pananim na sibuyas. Sa harap ng mga kinatawan ng sektor ng agrikultura, tinalaki ni Senador Amy ang mga posibleng programa at suporta mula sa pamahalaan upang makatulong sa kanilang sitwasyon. Kasama rin sa pagpupulong si Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG President Engineer Rusen Duso. Dagdag pa ni Senador Amy na patuloy ang pagtulong niya katuwang ang LGU sa mga magsasaka sa Bayambang na umaasa na ang naganap na dialogue magbubuka ng konkretong aksyon para sa mga kapakanan nilang mga magsasaka. Buong puwersa din ang mga opisyal ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico Datoy, Vice Governor Mark Lambino at lahat ng mga alkalde ng Pangasinan ay masayang sumalubong sa pagdating ni Senador Amy sa Bayambang kahapon. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Ay, magandang umaga din po sa mga taga Victoria, Australia. Ohio gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. At kumusta naman ho ang mga taga Bicol? Inendorso ng action star na si Coco Martin ang FPJ ang Panday Bayanihan Party List para sa 2025 midterm election. Dumalo ang bida ng Batang Quiapo sa serye ng kampanya ng naturang grupo at sinamahan sa motorcade si FPJ Panday Bayanihan First Nominee Brian Poe kasama si Senator Grace Poe na nag-ikot sa bayan ng Calasiao, Santo Tomas, Basista at sa San Carlos City, gayon din sa Dagupan City. Ayon kay Coco Martin, matagal na niyang itinuturing na pamilya ang mga Poe.
At aminado siyang hinangaan nito si Senator Grace dahil sa kanyang serbisyo publiko. Naniniwala ang aktor na tulad ng ina ay pagpapatuloy ni Brian Poe naman ang pagtulong sa mga nakararaming Pilipinong nangangailangan. Kasama rin ni Brian Poe ang second at third nominee ng Panday o FPJ Panday Bayanihan na sina Mark Patron, na anak naman ni San Jose Batangas Mayor Ben Patron, at Hias Dolor, Mrs. naman ni Mindoro Governor Bons Dolor. Ito ang kauna-unahang pagkakataong sumabak sa kampanya bilang party list ang FPJ Panday Bayanihan mula na itatag ang organisasyon noong 2013 na naglalayong palakasin at ipaglaban ang karapatan ng mga mahalagang sektor sa lipunan tulad ng mga mangingisda, mga magsasaka, tsuper, frontliners at mga kabataan. 48 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay lactococcus with lactostrain plasma. Ito po ay sumailalim sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Kaya napatunayan po sa human clinical trial, hindi po kwentong kutsero, hindi po testimonial, na ito po ay mabisa sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactostrain plasma. Kaya naman, napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, na-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan. Nakatutulong din po ang ultabayo para malabanan ang pagod, puyat at stress, dahil sinisiguro nito na ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising sa kinabukasan. Ayan ha. Baka mayroon mga concerns pa kayo, pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580. Ang ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available sa Mercury Drug, Amesco Drug, John's Pharmacy, Pasmed at Curamed. Pero wag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Kakasuhan ng Commission on Elections ang mga survey firms na hindi magpaparehistro ng kanilang political survey. Sa panayam ng DCRH at radyo natin, sinabi ni Comelec Chair George Garcia na isa itong election offense dahil sa paglabag ito sa Republic Act 9006 o Fair Elections Act. Yan din maaari namang humantong sa diskwalifikasyon ng mga kandidatong napag-alamang nagbabayad para sa survey. Sabi po ng Supreme Court doon sa Social Weather Station versus Comelec na aking binanggit, tama ang Comelec, pwede po itong election offense. Violation po ito ng Republic Act 9006 o yung tinatawag na Fair Elections Act. And therefore, pwede po namin kasuhan ng disqualification kapag ka naman kandidato ang halimbawa involved at hindi nag-reveal whatever. At the same time, yung sa gastos. At siyempre, ito naman pong ating mga survey firms, election offense po yan, kasong kriminal yan, sa mga opisyal ng kumpanya na hindi po magre-register sa amin. Samantala, nilinaw din ni Atty. Garcia na hindi bawal ang pagsasagawa ng election survey. Kailangan lamang niya na regulated ito ng full body, lalo na kung isa sa publiko ang gagawing survey. Hindi bawal ang mga surveys. Yan po sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Social Weather Station versus the Comelec ay legal constitutional dahil yan daw po'y parte ng freedom of expression. Pero parte daw po yan ng pagdidesisyon ng mga kababayan natin. Ang sinasabi lang po namin, kinakailangan naman na re-regulate. Sino ang nagkomisyon? Ano ang scientific method na ginamit? Paano kinuha yung mga respondents? Sinama ba lahat ang mga kandidato doon sa survey? Dahil po, kailangan din namin malaman, Sir Henry, magkano ang binayad ng politiko. Dahil kinakailangan, kung siya ang nagpa-survey dyan, ay ma-report yan sa amin. Lalo pa, kapag ito ay gagawin o isa sa publiko. Magandang umaga sa mga taga-Kidapawan City. Muling ipinahayag ni Senator Pia Cayetano ang kanyang dedikasyon sa paggawa ng mga polisiya para sa mas maunlad na kinabukasan ng mga Pilipino, lalo-lalo na po sa larangan ng kalusugan, edukasyon at komunidad. Sa isang senatorial rally nitong February 18 sa Pasay City, binigyan diin ni Cayetano ang pangangailangan ng pangmatagalang solusyon sa mga suliranin ng bansa upang mapabuti ang buhay ng susunod na henerasyon. Ibinahagi rin niya ang kanyang karanasan bilang isang ina at senador. Ayon kay Senator Pia, isa lamang ito sa mga
mga plano niya sa buhay. Isa lang daw ang ambisyon natin sa kanyang buhay, makitang maayos ang mga anak at lumaki ng maayos, maging matino at may magandang kinabukasan. Ikinuwento rin ni Cayetano ang personal niyang laban sa hamon sa kalusugan, kabilang ang pagkawala ng kanyang anak na si Gabriel at ang kanyang amang si Senator Rene Cayetano. Sa halip na panghinaan ng loob, ginawa niyang inspirasyon ang mga ito upang isulong ang mas maayos na sistema sa kalusugan sa bansa. Maganda umaga, Pilipinas! Sumampa na sa 1,000 o mahigit 1,000 ang bilang ng mga lumabag sa election gun ban. Sa datos ng PNP, nasa 1,023 na naaresto dahil sa nabanggit na paglamag hanggang noong Pebrero 18. Karamihan sa nadakip ay mula sa Metro Manila, Central Luzon at Central Visayas. 5 sa mga election gun violators ay PNP personnel. 7 naman ay mula sa hanay ng Armed Forces of the Philippines. Ang iba naman ay mula sa law enforcement agencies na 5 ito at meron pang isang miyembro ng CAPGO. Kasama rin sa listahan ng 2 opisyal ng gobyerno, 2 elected officials, 4 na foreigners, 2 menor de edad, 22 security guard at 973 na mga sibilyan. Inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 35 bagong general at 9 na graduate ng Foreign Pre-Commission Training Institution. Tiyakin ang kapayapaan, kayusan at integridad sa nalalapit na eleksyon ngayong taon. Sa mensahe ng Pangulo sa utaking ng mga newly promoted generals at flag officers ng Armed Forces of the Philippines, ipinunto nito ang mandatong protektahan ng taong bayan, estado, soberenya at integridad ng pambansang teritoryo. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng mapreserbahan demokrasya sa bansa. As a nation that deeply values and honors our right to vote, we are counting on the armed forces to ensure a peaceful, credible, and orderly conduct of the electoral process that Filipinos expect from us. We cannot fail them. Let us all be shining examples of how Bagong Pilipino should be: disciplined, patriotic, and ever committed to the greater good for the greatest number. 54 makalipas ang alas 4 ng umaga, tinatrabaho na ni Senator Amy Marcos na mabigyan ng pondo ang bagong tatag ng Negros Island Region matapos isabatas ang Pangulong Bongbong Marcos noong Hunyo ng nagdaang taon. Sa town hall meeting ng radyo natin nationwide, sinabi ng presidential sister na nag-uusisa na siya para sa budget ng NIR sa isinagawang Senate hearing kaugnay ng proposed budget ng Department of Social Welfare and Development. Meron na umanong internal arrangement sa mga departamento matapos na hindi maihabol ang budget ng Negros Island Region sa ilalim ng 2025 national budget. Tinig din ni Senator Marcos na hindi niya pababayaan ang Negros at magkakaroon ito ng pondo lalo na sa mga programang tutugon sa pangangailangan ng mga residente. Kasama niya rito ang kabuhayan at iba pang serbisyong magpapalakas naman sa ekonomiya at kalidad sa buhay ng rehiyon. Una nang sinabi ni Senator Amy na ihanda, planado at kompleto na ang 2025 National Expenditure Program bago pa man malagdaan ng Pangulo ang Negros Island Region noong 2024. Isinusulong niya ang pagtatayo ng Skeletal Regional Office na itatatag matapos ang halalan sa Mayo at inaasahan niyang magiging ganap na operational ang Negros Island Region makalipas naman ang 2 taon. Pero tuloy-tuloy daw nila gagawin, may internal arrangements daw sa iba't ibang department. Kasi iba-iba yung napunta. Sa Dumaguete, DA yata, DPWH yata, doon sa Bacolod. So, medyo watak-watak sila, magulo. So, titignan natin kung paano gagawin yan. Pero dapat umusad na to kasi alam ninyo, nag-umpisa na yung Negros Island Region. Yung ibang opisina natatag na nung panahon ni President Macapagal Arroyo. Tapos, natigil. Natigil ng ilang taon. Tapos, to be continued na naman ngayon. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy, magandang umaga sa ating Midnight Singers dyan sa San Diego, California. Kumusta na po kayo, ha? Kay Boss Manny, syempre si Tita Cora, Sir Junior Bao, at saka kay Ma'am Lloyd, at saka si Sir Art, at Ma'am Linda. Happy viewing po sa inyo, ha? At magandang umaga din ho sa mga suki ho natin dyan sa New York, USA, ha? Hindi ko ba? Baka local tayo. No? Magandang umaga din ho sa mga Pilipino dyan sa Japan at sa Hong Kong at sa Taipei. Dr. Kim Tan, ha? Si Dr. Kim Tan, kumusta na ho kayo, ha? Binabati ho kayo ng mga taga Lucena, Dr. Kim Tan.
Magandang umaga, Pilipinas! Naghahanap kayo ng magandang investment opportunity? Pagbalik ko ninyo ng Pilipinas, ito na yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. With 10 to 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ang tinutukoy po natin may proyekto ng Westchester Realty, dyan po sa Central Luzon. Yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira, at saka Sibera Prestige. Ang gagawin lamang po ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-515-5555 o sa 0947-434-5555. Nasa loob po ng township, yung pong eskwelahan, simbahan, palengke, mga grocery stores at pati munisipyo. Napakalapit lamang din po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ulitin natin dito ho kayo tumawag 0996-515-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang leader ng CPP-NPA patay sa enkwentro sa Prosperidad, Agusan del Sur. Detalye na balita mula kay Jun Dimakota, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Napatay sa enkwentro kontra-militar ang dalawang high-ranking leaders ng CPP-NPA sa bahagi ng Sitio Katipunan, Barangay San Lorenzo, Prosperidad, Agusan del Sur. Kinilala ng 4th Diamond Infantry Division ang dalawang napatay na sina Larry Garcia alias Joven, commanding officer ng RSDG and EMRC, at isang alias Gaga o Garing, vice commanding officer naman ito ng RSDG and EMRC. Mula sa 3rd Special Forces Battalion na pinapangunahan ni Lieutenant Colonel Jason Pangandoyon sa ilalim ng 401st Infantry Brigade led by Acting Commander Colonel Emil Cruz ang nakaengkwentro ng CPP-NPA. Sa kasalukuyan nagpapatuloy ang opensiba ng militar sa mga lugar na pinaniniwala ang pinupugaran pa rin ng mga natitirang communist terrorist group, ayon pa kay 4th ID Commander Brigadier General Michel Anayron Jr. May kautusan umano mula sa itaas na tuloy-tuloy lang ang paghahanap at lalong pag-ibayuhin ang mga inisyatiba ng kasundaluhan sa paghahanap sa mga natitirang NPA sa Caraga Region. Ito'y matapos mapatay sina Maria Solarte at Larry Garcia. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jun. Sukran. 1 minuto na lamang, alas 5 na ng umaga. RH number 1. Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan ng punto, alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Balik tayo sa mga balita natin. Gumawa ng kasaysayan ang Maylong Enterprises, isang kumpanyang nakabase sa Davao City, bilang kauna-unahang kumpanya sa Pilipinas na inoprobahan ng General Administration of Customs ng People's Republic of China para mag-export ng frozen durian at frozen durian meat paste. Nitong February 11, 2025, nagpadala ang Maylong ng 1,050 boxes ng frozen durian meat at 300 boxes ng durian paste na nagkakahalaga ng 8.2 million pesos sa Nansha District, Guangzhou, China. Ang shipment ay inaasahang dumating noong February 18 sa isang mahalagang pagkakataon para sa Philippine agricultural sector. Ang tagumpay na ito ay nakamit sa pamamagitan ng kolaborasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang Department of Agriculture Region 11, ang Bureau of Plant Industry, Plant Quarantine Service Sport sa Davao, at ang kanilang suporta ang nagpapatotoo ng ganap na pagsunod ng mahigpit na import regulations ng China. Pinuri naman ni DARFO 11 Regional Director Macario Gonzaga ang pambihirang tagumpay ng Maylong para sa Philippine agriculture, partikular na nga sa industriya ng durian. Ipinahig naman ng Chief Operating Officer ng Maylong na si May Lee ang kanyang pangako na palalakasin pa ang pagtatanim ng durian sa Davao sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na magkaroon ng akses sa pangdaigdigang merkado.
Ang sabi niya layunin ng kanilang kumpanya na mapunan ang puwang sa pagitan ng mga lokal na mga magsasaka, pandaigdig ang pamilihan at yakin na makikilala ang durian ng Pilipinas. Binagyan din pa ng leader ng industriya ang importansya ng pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng naturang produkto. Congratulations po kay Secretary Laurel. Ayan, nakita ho ninyo si Secretary Laurel. Nagtatanim ng sarili niyang puno ng durian kasama si Jack Sandique. Maganda umaga, Pilipinas! Si Benny Estareja ng Pag-asa. Kasama na natin. Benny, good morning. Good morning po ka Angel. For now po, wala pa rin tayong minomonitor na bagyo or low pressure area. Pero magpapatuloy pa rin yung mga paulan in many areas of our country. Dahil dun sa shear line o yung banggaan po ng amihan at easterlies, meron tayong mataas sa tsansa ng ulan sa Visayas pa rin, ganyan din sa Mimaropa, Bicol Region, Northern Mindanao, Caraga Region, Zamboanga Peninsula, at yung mga probinsya po ng Davao Oriental and dito rin po sa may Quezon. Kahit asahan din po yung mga paulan, minsan lumalakas po ito, maaaring magdulot pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Asahan din ang mga kalat-kalat na ulan, lalo na this morning sa Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, epekto ng easterlies or yung mainit na hangin galing silangan. Sa parting norte, meron pa rin tayong northeast monsoon or hanging amihan, magdadala ng mga light to moderate rains simula dito sa may Cagayan Valley, Cordillera Region, papaba ng Aurora, Metro Manila, and rest of Calabarzon. Kaya magdala rin po ng payong kung kinakailangan. At ang natitirang bahagi pa ng bansa, it's partly cloudy to cloudy. May chance lamang po ng mga pulupulong pag-ambon over the rest of Luzon. In the rest of Mindanao naman, mga isolated rain showers or thunderstorms. Yung temperature sa Metro Manila, hindi pa rin kainitan po for today. Nasa between 22 to 30 degrees Celsius. Habang sa Baguio naman nasa 15 to 22 degrees. Yan muna latest mula. Sarap ha? Ilan? 15 to 22? Apo. Para ka naka-aircon. Kahit madaling ganitong mga oras, ganun lang, 15 degrees lang. Hindi na lumalamig pa doon. Opo. Kung medyo tataas pa kayo dun sa mga parting bundok, mas lalamig. Ayan, okay. Thank you, Benny. Salamat din po. Si Benny Estareja mula sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw na ito. Magbaon po ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yan ho yung mabangong isopropyl alcohol. Ginagamit din po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay magandang umaga po sa mga taga-Anda, Pangasinan, Masantos, Kabasan. Publiko pinag-iingat sa pagtaas ng kaso ng dengue. Ayon po ito kay Senator Bongo. Detalye na balita mula kay Raymond Advance, RH28. Raymond, good morning. Pinag-iingat ni Senador Christopher Bongo ang publiko dahil sa tumataas na kaso ng dengue sa bansa. Sa kanyang pagtungo sa lalawigan ng Pampanga, nakiusap si Go bilang chairman ng Senate Committee on Health sa mga opisyal ng barangay na tulungan ang ating mga kababayan dahil sila ang unang takbuhan sa panahon ng pangangailangan. Hinimok nito ang lahat na sumunod sa 4S campaign ng Department of Health. Ito ay ang search and destroy o ang pagsira sa mga breeding ground ng mga lamok, secure self-protection, magsuot ng tama laban sa kagat ng mga lamok, seek early consultation, agad kumonsulta sa mga doktor, lalo na sa mga super health centers kapag masama ang pakiramdam, at say yes to fogging. Dito papasok ang serbisyo ng mga barangay at mga health officials. Narito si Senador Christopher Bongo. So, lalong-lalo na po ngayon na tumataas po ang cases ng dengue sa buong Pilipinas. Mahalaga po sa akin ang kalusugan ng bawat Pilipino dahil katumbas po ng kalusugan ay buhay ng bawat Pilipino. So, paalala ko sa Kapitan, tulungan niyo po ang ating mga kababayan sa barangay. Yung 4S na paalala po ng DOH. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Raymond. Kasama na natin si Brian Posadas mula sa Teoxis Health Ventures.
Pag-uusapan ho natin ay dengue. 4S nga lang ba ang solusyon? O effective ba yung mga pagbabakuna? Ano bang pwede pang gawin? Ano ha? Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Kamusta na po kayo? Good morning, Kong Angel, at sa mga tagapakinig natin dito sa DCRH. Paliwanag mo nga, bakit may season ang paglabas ng dengue? Ano ha? Hindi ba siya na-eliminate during the campaign ng pagpopores? Wala nang breeding ground. Bakit pag tag-ulan, eto na naman sila? Ano yun, nag-hibernate lang? Hindi naman sa nag-hibernate sila, Kong Angel, no? Pero kasi dahil nga napapansin lang kasi natin sila na dumadami. Napapansin natin yung dengue kapag dumadami yung kaso. Pero hindi ibig sabihin na na-eradicate natin sila simply because minsan nagde-defogging tayo or gumagawa tayo ng mga iba't ibang activities na nandyan lang naman sila. Kumbaga, tuloy-tuloy kasi yung production ng mosquitoes, right? So, yun yung reason kung bakit lalo na pag tag-ulan or nagkaroon ng tag-ulan, maraming mga breeding grounds, no? And then tayo mga Pilipino kasi minsan pagka konti yung dengue cases, nakakalimutan na natin yung mga 4S initiatives natin. Because these are basically driven by humans. So kapag medyo nakalimot ng konti, dadami na naman sila, iikot sila. And you would notice, Kong Angel, clusters yan, no? Depende sa area. Hindi naman yan yung buo talaga, no? Kasi doon nagkaroon ng breeding ground, nagkaroon ng mga taong na-infect, nakagat ulit ng lamok at kumalat, no? That's the reason why nagiging mabilis yung pagkalat nila. Dapat pala yung 4S, hindi lang seasonal din, dapat tuloy-tuloy para eventually eliminate. Although sa ibang bansa, meron na silang... Kasi ang problema natin, yung yung climate change natin. Hindi naman natin naiintindihan na kung kailan nang magtatag-ulan, di ba? So, kaya kumbaga parang hindi mo siya pwedeng sabihin seasonal. It's all year round. The efforts to stop, yung or maalis natin yung mga breeding ground should be all year round. May mga initiative kasi sa ibang bansa na gumagamit na sila through biotechnology. Parang yung sa Guimaras, di ba? Yung sterile insect technique, pinakawalan yung mga langaw na sterile, kaya dahil kapun yung mga langaw, eventually na-eliminate ang population ng fruit fly dyan po sa Guimaras. Sa lamok ginagawa nila, pero hindi yata ganun ka-effective dahil iba naman ang iba ang biology ng ano tawag dito? Ng lamok, So, hindi pa nagagawa nila yan, Kong. Ang andyan yung Wolbachia, Wolbachia yung ginagamit dyan. Nagawa yan, nagagawa sa mga maliliit na lugar. Like for example, Singapore, they've been doing that. Kasi maliit yung lugar that you have to contain niya. Gumagamit sila ng ganong mosquitoes, nagpapakawala sila para patayin, para hindi mag-reproduce. Meron sila Wolbachia yung gamit. Ang Indonesia, nag-try din yan. Si Secretary Herbosa actually is also considering that in the Philippines. The problem, however, in the Philippines, because we are, kagaya na sa Indonesia, maliliit na isla, nahirapan si Indonesia mag-implement kumpara mo kay Singapore. Singapore kasi is like one city, right? City lang, So, mabilis, kaya nila. At mahal kasi yan, Yun yung reason kung bakit hindi na-implement dito sa Pilipinas. Kasi cluster tayo, isla-isla tayo. So, mahirap i-manage na kagaya ng gano'n. Mabilis yung kalat niya. That's the reason why the Department of Health pushes for the 4S, para ma-stop natin. Tanggalin mo na lang yung breeding grounds. Yun nga lang, talagang yung sustainability yung problema. So, sa Singapore, ala na rin na-eliminate nila ang lamok? Well, gumagamit ang Singapore ng Wolbachia, pero meron pa rin silang dengue cases. But mas less, Anong nangyari nga pala dun sa bakuna? Okay, yung bago kasing vaccine ngayon, meron dalawang bagong vaccine for dengue globally. Sa Pilipinas, hindi pa sila parehong na-approve. Isa pa lang yung nag-apply sa Pilipinas from the time na pag-uusapan last time, na may application sila. Hanggang ngayon, hindi pa rin yan na-approve. Gumagalaw pero sobrang bagal. Hindi pa rin nalulusot sa FDA. And
we need to understand also FDA kasi is looking at a lot of data. Given that what we have experienced in the past, syempre masyadong maingat si FDA para masigurado no na safe talaga, no, talagang walang magiging problema. Pero tapos ng clinical trial sa ibang bansa. Yes. Dito rin ginawa sa clinical trials sa Pilipinas. Tapos na rin? May mga clinical trials dito sa Pilipinas. So, kaya nga ang sinasabi is, okay talaga siya kasi may clinical trials dito sa Pilipinas. Maganda yung datos, maganda yung mga resulta naman. Yun lang, I think FDA is taking more conservative na I mean, very, very scientific approach lang. Talagang binubusisi nila. But it's already registered in 40 countries already. Oh! Ganun tayo ka-backward dahil sa mahigpit nating mga regulasyon. 40 countries na nag-approve. It's coming from the past experience kasi that's the reason why FDA medyo mabagal. But on that, pero 40 countries registered na sila. Okay. Para mas maintindihan ng ating mga kababayan, gaano karaming sample ba ang sumasailalim sa clinical trial? Pag sinabi nating human clinical trial, ilang tao yan, Sir Brian? Usually in thousands din naman yan, yung napag-testingan yan. No? Dito sa Pilipinas, I'm not familiar lang kung gaano kadami yung naging subject doon sa human clinical trial nila. Pero gaano katagal yung gestation? Yung haba ng clinical trial? Mahaba yun. Years yun eh. Okay. If I'm not mistaken, nag-start yung clinical trial nila dyan nung panahon na meron tayong issue before sa dengue vaccine. Nung pumutok yung issue before sa dengue vaccine, ongoing na yung clinical trial nila eh. Palabas na actually clinical trial. So matagal na talaga yan na naka-monitor talaga sila. Doon sa 40 countries na binanggit mo, merong mga Asian? May mga Asian countries? Meron. Indonesia is one. Kasi nga, ang genetic makeup ng mga Asyano halos magkakamuka, di ba? Yes. Registered siya sa Indonesia. Alam ko registered din siya sa Malaysia. So talagang nandun pa rin yung peer kasi, Peer, yes. Pero kung, again, kasi currently what we're experiencing is an outbreak na eh. Of course, hindi naman ang vaccine naman, it's more of preventative. Okay. So, kumbaga, kung yung outbreak ngayon, yung gusto nating i-address, hindi kakayanin na mag-mass vaccination agad tayo para ma-prevent yung outbreak because ongoing yung outbreak natin. So, that's the reason why the Department of Health really focuses on 4S. Kasi yun yung kailangan mo, kasi ongoing yung outbreak mo. But again, given that this will happen again, definitely, that is why important that we have vaccinations. Kaya lang, sabi mo nga, medyo may katagalan, hanggang ngayon hindi na-aprobahan. In the meantime, dapat meron ho kayong iba pang ginagawa other than 4S. I-boost ninyo ang inyong immunity. Gumamit ho ng kulambo. Kulambo, pinakamainam yan. Gumamit ho ng tawag dito, mahahabang, kaya lang hindi na rin pala totoo yung sinasabi nila na day-biting mosquito siya. Di ba? Kasi kahit hindi na totoo, At saka hindi na rin siya basta-basta low-flying, Kaya kinakailangan na iba yung pag-iingat. Now, anong role ng immunity, Sir Brian, to combat the problem ng hindi lang siguro problema natin sa dengue, but other diseases na may mga vector? Yan. Siguro para lang maintindihan natin, the ways for us to really prevent dengue, number one, avoid mosquito bites. Medyo mahirap, lalo na given na nasa bansa tayo na marami rin talagang lamok. Eliminate mosquito breeding sites, kaya tayo nagko-4S. Again, a vaccine can help, but of course, immunity plays a big factor. Bakit ko sinasabi na mahalaga yung factor, yung role ni immunity natin? Tandaan kasi ang virus na ito, ang dengue virus or virus in general, wala naman siyang kapasidad to reproduce in itself eh. Usually, ang ginagawa niya, pagpasok niya sa loob ng katawan mo, i-hijack ng virus yung cells mo. Siya sa cells mo, gagamitin niya yung structure ng cells mo, doon siya magre-reproduce sa loob ng cells mo.
So, anong ibig sabihin natin nun? Kapag weak yung immunity mo, madali siya makakapasok in your cells and even immune cells mo, no? Na-hijack yan ni DENV, no? Dengue virus. Pagpasok niya dyan, magre-replicate siya. Dadami siya sa katawan mo, mag-i-spread, magkakaroon ka malalang sakit, and then kakalat also. Now, kapag malakas ang immune cells mo, lalo na if your PDC is activated, no, because it's an immunomodulator, kapag pumasok yung dengue virus sa katawan mo, madidetect agad yan, ni PDC. and then aatakihin ka agad yan ng immune cells mo, yung virus. So dahil ina-attack niya yung virus early on, hindi siya basta makabind in your cells, namamatay siya. So mahalaga takas yung immune cells mo. Kasi again, naturally, your body has defense. Ang problem mo, pag weak yung immune system, mabilis makakapasok yung virus on your cells at gagamitin niya yan. This is why, ang lagi natin sinasabi, yung vulnerable groups, no, ang talagang mas may problema dito dahil nga sila yung mahihina yung immune system or hindi pa fully develop yung immune system. Kaya ang nangyayari, mas mabilis silang, mabilis na i-infiltrate yung cells nila. So, yung mga vulnerable groups natin, these are infants and young children. Kaya yung mga kabataan natin, kasi weaker pa yung immune system niyan, low pa yung platelet reserves niya. So, that's the reason why mas nagiging prone din siya sa severe bleeding and shock. Elderly individuals, ang problem din niya, nag-weak yung immune system. So, if you would notice yan, no, infants and elderly, people with pre-existing health conditions, and individuals who had previous dengue infection. No? So, nagkakaroon din sila ng mas malalang dengue. So, again, all viral infections will technically use your own cell. So, you have to make sure your cells are stronger para hindi siya mape-penetrate man. This is why, Kong Angel, no, not for just kwento, no? Actually, there are human clinical trials for dengue specifically, for Lactococcus lactis strain plasma. There were trials na ginawa na what they found out is it speeds up the recovery and mas mataas yung chances of them getting well when they have the Lactococcus lactis strain plasma because of the activation of the PDC. Yun po yung postbiotic. At saka ito ho, dumaan sa human clinical trial, hindi po ito kwento kutsero, hindi po ito kwento lang ni Brian Posadas na magaling na pharmacist. Ito ho ay dumaan sa human clinical trial. Napaka-importante po nun, human clinical trial, dahil nasubok na po na ina-activate yung PDC o yung plasmacytoid dendritic cell ng ating katawan para nga po maitaboy yung mga toxin sa ating katawan habang tayo ay natutulog. Sir Brian, may balak yata kayo na magbigay ng sample sa Quezon City at saka sa San Juan. Tuloy na ba yon? Yeah, we're willing naman, no? We're willing to support them kung kailangan namin, of course. Ngayon lang, pero hindi pa masyadong na fine tune yung proseso kung paano makakapag-donate. Again, bago kasi no, yung postbiotic, no, yung plasmacytoid dendritic cell, there are human clinical trials. That's why we're saying na we can help, no, para at least kahit paano, no, ma-reduce natin yung inflammation and ma-strengthen natin yung immune coordination para masagupa natin ito. No? Si Manny de la Peña dyan sa San Diego nagtatanong, paano daw sila bibili? Lalong-lalo na yung mga senior citizen, pwede daw ba kayong mag-deliver hanggang San Diego, California? Yeah, meron kami mga dinilivera, no? Through post office, actually, surprisingly, Kong Angel, through post office namin pinapadala. Mas mabilis siya, no? So, yes, we can. Ayun, doon sa mga nagtatanong abroad, yun naman pala po, pwede na doon. Question, kung sa mga senior po pwede ito, ang sabi mo nga, mahina pa rin ang immune system ng mga bata dahil nga po may platelets, 16 years old, ang pwede pala gumamit, Sir Brian, No, recently kasi approved na kami to be used as early as 3-year-old. Pwede na? Okay.
lang yung capsule. Lumabas na yung CPR na amended, no? Yung certificate. We go through process, no? So hinintay na talaga namin na ma-clear siya na pwede siya as young as 3-year-old. So yan yung kasi nga may mga trials na binigay as young as 3-year-old. Ayun. Okay, so para ho doon sa mga nanay na namang problema, i-boost ninyo ang immune system ng inyong mga chikiting, ano? Ang sabi na ba medyo pricey, natural. Kaya naman gusto niyo hindi kalidad na treatment, di ba? Mas mahirap ho magkasakit dahil mas mahal ho ang treatment, di ba? So preventive aspect ho tayo dapat. Kaya nga sinasabi, bukod sa forest, i-boost natin ang ating immune system. Sir Brian, thank you for joining us. Magandang umaga. Kung Angel, very quickly lang, mabilis na reminder lang sa mga magulang. Kapag nagkakaroon na ng simptomas ng lagnat, no, yung mga anak nila, pa-check up na rin kagad nila sa doktor. Early na ma-detect yan, mas makayang i-manage yan. So, go immediately and seek for your doctor's help. Thank you, Sir Brian. At kung meron pa ho kayong mga katanungan, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. May mga medical experts pong naka-standby ho doon. Maganda umaga, Pilipinas! Ulitin natin, ano nga ba itong Ultabayo? Ang Ultabayo po, yan po yung brand ng wala na ibang postbiotic dito sa Pilipinas na rehistrado sa Food and Drug Administration, kundi Ultabayo. No? Ito po yung Lactococcus, postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Yun nga po yung pinapaniwanag kanina Sir Brian, dumaan po sa mahabang clinical trial. At ang function po nito, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, na siyang commander ng ating immune system. Sa mga nagtatanong, ang Ultabayo ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ito po ay halal registered o halal certified at rehistrado sa Food and Drug Administration bilang kauna-unahang postbiotic food supplement dito po sa Pilipinas. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang alas 5 na umaga. Eka muna ha, dyan sa barangay San Jose, Navotas City. Alamin na natin ang location ng DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Roaming Team. Lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon. Nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo, barangay San Jose, Navotas City. Maganda umaga, Pilipinas! 5:31, Pasig LGU, kinundi na ang viral ng saksakan ng mga estudyante. Nakikipag-ugnayan na ngayon sa PNP at DepEd. Detalye na balita malaki dyan para sa RH52 Dniel. Maraming kinundi na ng pamalang syudad ng Pasig, Kuyang Angel. Itong nag-viral insidente ng rambol ng kabataang nauwi sa pananaksak sa dalawang estudyante. Sa opisyal na pahayag ng LGU, sinabi nitong iniimbestigahan na ng otoridad itong pangyayari. Partikular na katuwang ng City Hall ay ang Pasig Police at Schools Division Office kung saan nabatid na grade 7 to 10 students ng Rizal High School itong mga sangkot. Nakiusap naman ang Pasig City Government na huwag nang i-share itong videos online para na rin sa proteksyon ng mga mag-aaral. Batay sa impormasyon mula kay Principal Richard Santos ng Rizal High School, hawak na ng pulisya ang ilang minor de edad sa naturang rambol habang isa pa ang at large hanggang kagabi. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang dalawang nasaksak kung saan isa ang stable ng kalagayan habang isa naman ang patuloy pang inoobserbahan. Ito si Edniel Barrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Barangay Doña Josepa, Quezon City. Aba, may bagong barangay kapitan. Sino si Kapitan Bal Gonzalez, RH5 Bal? Kuya Angel, formal nang umupo sa pwesto ang bagong kapitan ng Barangay Doña Josepa, Quezon City na si Louie Muñoz. Kananumpa sa pwesto si Chairman Muñoz kay Quezon City Mayor Joy Belmonte at iba pang mga opisyal ng lungsod sa Quezon City Hall kahapon. Ayon kay Quezon City Barangay and Community Relations Department Head Ricky Corpus, itinalaga sa pwesto si Muñoz matapos na mag-resign ng dating kapitana na si Josephine Salinas. Sabi ni Corpus, si Salinas ay naghain ng irrevocable resignation effective February 15 na ang ginamit na dahilan ay usaping personal. Number 1 kagawad si Muñoz, kaya't by rule of succession ay siya ang pumalit sa nagbitiw na chairman ng Barangay Josepa sa District 4 ng Quezon City.
Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Maganda umaga, Pilipinas! Baka kayo ho'y pabalik ng Pilipinas, kayo'y pabiyahe kung saan at naghahanap po kayo ng ipapasalubong, nandyan po ang Tangerine Chocolate. Ano ba ang Tangerine Chocolate? Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka, dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po yan sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na sila ng dekalidad na cacao beans. Pinoprocess po yan para maging Tangerine Chocolate. Kung meron hong iba't ibang mga variants na gusto ninyong pagpilian, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Umahigit 10 variants po yung available at ang mga raw material na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang Tangerine Chocolate ay pwede ho ninyong i-order sa 0919-095-5935. Ulitin natin ang 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin dahil ito ay magpapalakas sa ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Si Bella Padilla daw po balik Pilipinas na matapos ang 4 na taon sa London. May pasalubong kaya sa Tangerine Chocolate? Alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Matagal ding namalagi sa London ang aktres na si Bella Padilla. 2021 pa siya nang manirahan sa London. Pero ayon sa naturang aktres, mas masarap daw, mas mabuhay at mas enjoy siya dito sa Pilipinas. Marami daw siyang natutunan, marami daw siyang experiences, dumami daw ang kanyang kaibigan sa London, pero iba pa rin yung nasa Pilipinas ka. Sinabi nitong si Bella na mas pagpo-focus daw siya sa kanyang karir ngayon at wala pa siyang balak mga ibang bansa. Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Maganda umaga, Pilipinas! Caloocan LGU pinalagaan ang paglabas ng fake account ni Mayor Along Malapitan na nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Ay puntaga Kuya Gel, inalmahan kagabi ni Caloocan Mayor Along Malapitan ang nasa likod ng faking paggagamit ng anyay-kanya na mukha para makapag-linlang ng maling impormasyon sa taga-lungsod ng Caloocan. Sa post ni Along Malapitan kagabi, nagpaalala ito sa mga batang kagalo. Suring mabuti ang mga nakalathala sa page na nakalagay ang kanyang mismong mukha dahil talamak niya ang gumagawa ngayon ng fake news account at ginagaya ang kanyang official page upang manloko ng mga kapwa nila batang kagalo. Tiniyak nito na kailanman ay hindi niya siya gumagamit ng official page ng Facebook account upang magpadala ng kahit anong mensahe. Ipinalala nito sa mga mamayan kapag may nagpadala sa kanila ng mensahe ng pangalan ay Along Malapitan. Ito ay fake, lalo na kung walang blue check sa tabi ng pangalan. Hindi rin na niya siya mangutang o magsusulisit o manghingi ng pera sa kanila. At lalong hindi sila nagbibigay ng load. Kinumpirma ng alkalde na kung sakali man na sila ay manalo sa mga palaro ay ang mga papremyo po, papremyo niya ay kadalasang ipinapadala sa bahay o barangay ng mga nanalong residente. RH23 at Lento kinagulat sa DSRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! 14,000. Ano ba talaga? 14 o 15? Palagay ko 15 lang. 14? 15? Sige na, sinabi nyo Mabel, 15 daw. 15,000 ang premyo naghihintay sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ano yung mahiwagang tunog natin? Basta isa yan, plastic na upuan. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Yung pangalawang item, hulaan ho ninyo habang kayo nagsashower gamit ang Shield Bath Soap. At nakaupo kayo sa plastic na upuan. Ayan, sundin ang tamang format ang pagtatext. Empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text number gamit po ang inyong sa ating text line gamit ang inyong
kanilang mobile number. Yan ha. O, padala nyo na inyong mga sagot. Ano ha? Nang sa gayon ay ibigay natin ang tamang sagot. Hulaan nyo na. Palaki ng palaki ito. Mauubusan na tayo ng budget. Mawa na kayo, ha? Uy, teka nga pala, February 25, hindi naman deklaradong holiday, ano ha? Pero maraming eskwelahan na po ang nagdeklara ng walang pasok sa iba't ibang panig ng mga paaralan. Kaya i-monitor ho ninyo, ha? Pinakahuling nag-declare si Brother Manny De Leon dyan po sa Dajangas, ano ha? Sabi niya, in the light of historical significance of EDSA People Power Revolution and in solidarity with the Filipino people, the university is declaring February 25 as a special non-working holiday within the institution. Ayan, hindi lamang ho ang Notre Dame of the Youngest University ang nagdeklara, kundi pati na rin po iba pang mga institusyon. Ano, ha? Si Attorney Howard Calleja, si Attorney Howie, isa pong magaling na profesor ng Bagbugasya, lecturer ng law, dyan po sa Ateneo at De La Salle University. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, Kong, at magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. May binasa kasi akong article kanina. Ang sabi ho ninyo, dapat madaliin ng mga senador ang pagpapatawag ng impeachment court, ano ha? Dahil ito ay kanilang mandato, ano ho? At ang sabi ninyo, parang remiss ang Senate President sa pagkabigong maipatawag ito. Ano bang ibig sabihin ng forthwith, Attorney? Di ba, Kong, pag gumagawa tayo ng batas, ang ating interpretation, sabi natin, yung statutory construction natin, titignan lang yung ordinary meaning of the word. At kahit saan mo naman tignan, pareho naman ang binabasa nating libro at diksyonaryo, nakalagay doon immediate, nakalagay doon without interval. So, sabi ko nga, sa wikang Tagalog, kaagad-agad. Sa wikang Gen Z at Millennial, now na. Ano ba inaantay natin? Oo. Kaya lang nag-break kasi sila ng sesyon. Opo, pero nakakapagtaka nga kung yung pag-break nila kasi nga alam niyo naman yan, 'di ba, yung kalendaryo, kahit naman sabi natin ang sesyon hanggang Thursday, pero ang sesyon naman ang legislative calendar sa pagkakaalam ko nakalagay February 7, hindi naman niya So, 'di ba may may isa o dalawang araw pa sila Although sabi nga nakapag sila, pero 'di ba pag congressman ka o kaya senador ka, during that time now pwedeng tumawag ng caucus. Pwedeng tumawag ng hindi naman necessarily mag-session pero nasa legislative calendar na may dalawang araw pa sila. So hindi naman necessarily dapat nag-adjourn nung panahon na yon. Pwede pang tumawag. May panahon pa, may araw pa na pwede naman itawag na kumbaga i-convene yung mga senador na yan nung time na yon. May nag-motion, walang nag-object, ano ha? Kaya naideklara yung adjourn na sila, nagkaroon na ng sine-day break, ano ho? Pwede pa bang yun? Pwede pang bawiin? Can they still call for kasi na-declare na yung break? Nag-break na sila. So, talagang kumbaga nag-break sila 2 days prior to the schedule on the calendar. Wala tayong magagawa nung time na yun. Ang sinasabi ko nga, dapat hindi sila nag-break, although wala nang session, dapat sila, nag-caucus sila or nag-all member caucus dapat sila, 24 senators. Pwede naman yun, wala namang bawal dun para nga to convene dapat. So, ang caucus pwedeng gawin ngayon, anytime today. Halimbawa, bukas, pwede silang mag-caucus. Hindi, kasi nga, ngayon kasi, hindi sila, in recess na sila. Pero nung time na yon may 2 days pa. Pero, ako po naniniwala sa mandato ng Constitution. At tayo, basahin lang naman natin yung Constitution, napakalinaw naman We have to have a couple of things here, ang nag-usapan nyo kanina, sir, yung forthwith, yung element, sinasabing ngayon na, immediate, nauna. Meron din isang salita dyan na nakakalimutan ng iba, ang sabi doon,
the sole jurisdiction for impeachment is the Senate. So pag sinabi natin sole jurisdiction, Senado lang po ang may kapangyarihan para sa impeachment court para to try the impeachment. So yun din ang very important dyan, na nasa sariling kapangyarihan ng Senado. Kaya nga ako, naniniwala po ako na kahit na po sila in recess, pwedeng tumuloy ang impeachment court. At pwedeng gawin ito ng Senado on its own dahil nakalagay, hindi naman na sinasabi Congress Sinabi dyan, the Senate is the sole jurisdiction of the impeachment court or to try an impeachment case. Okay, balikan lang natin yung caucus. Yung caucus ba, kinakailangan official function yun ng Senado while in session? Or it can be done, mag-usap-usap lang muna sila? Yun, di ba? Oo. It can So, be pwede? done, mag-usap-usap sila. Pwede sila mag-caucus now, bukas. Oo. Kung gugustuhin. Pwede siya magtawa. Pwede niyan itawag lahat ng senador niya. Bakit hindi? Hindi naman bawal yan Di ba? Even, di ba, kahit kayo po, nasa Kongreso nito, nasa lower house, di ba? Even recess, nag-ano kayo nagtawag dito. Committee hearing. Opo. Rin. Hindi naman bawal yan. Tapos, kung titingnan din natin yung ibang mga functions ng Senado, di ba, even during the recess, even actually, ito, pinakamagandang rason din ito, di ba, yung Senate Electoral Tribunal o yung House Electoral Tribunal, kahit nasa recess, tumutuloy dahil ito ay korte. Di ba po? Okay. May mga question ngayon sa Korte Suprema as to the issues na involved dito yung mga articles of impeachment. Will it in any way affect dito po sa mga ipapatawag na special session kung sakasakali man o sa pagkukonvene ng Senado as an impeachment court? Alam mo, maganda yung mga issue na yan sa Supreme Court para lang sa ating kaalaman, para gumanda yung ating jurisprudence, that it does not and will not hinder the process o yung pagpatuloy ng or pagpatawag ng impeachment trial. Hindi po ito makakahadlang, makakatagal at dapat makahinto. Kung if ever uminto ito, kung meron silang temporary restraining order. However, babalik pa rin ako sa salita sa Constitution, kahit na may PRO pa yan, kahit na may resolution pa yan, babalik ako sa sinasabing the sole jurisdiction to try the impeachment is the Senate. So, kung babalikan din natin ang history, may mga pagkakataon na nagbigay na ng resolution ang Supreme Court with regards to Senate proceeding o yung mga nangyari sa Senado. Nakalimutan ko lang yung mga exact issues. Pero if I recall, hindi naman tayo kabataan na congressman, di ba? O maaalala natin panahon ni Erap, saka panahon ni David, nagkaroon ng mga decision ang Supreme Court. Pero hindi naman yan automatic na inadapt ng Senado. Bumoto pa sila kung yan ay i-adapt nila o hindi. Ibig sabihin, decision pa rin nila kung susunod sila o hindi sa Korte Suprema. Being an independent court. Dyan, being independent court. Saka, hindi lang independent yan, sui generis. Kaiba-iba siya. Siya lang ang mismong may kapangyarihan. Kasi nga, sinabi ko nga, sole jurisdiction, babalik tayo dyan. So, klaro yan na even na magdesisyon ng Supreme Court, pwede pa nilang pagbotohan yan. At ginawa na po yan in history doon sa ating previous impeachment na pinagbotohan pa na susunod ba tayo dito o hindi. So, klaro po yan. Meron na pong meron na pong experience yan, meron na pong jurisprudence na nangyari na ganyan ang ginawa po ng Senado. Kung hindi po magpatawag nga, kasi sabi ho, pinaninindigan ni Senate President Chis Escudero na hindi siya magpapatawag, meron ba siyang meron ba siya nababiolate? Yun nga ang kinatataka ko, kasi sabi ko nga, kaibigan ko naman ito si Chief. Siguro sana medyo gisingin natin at bigyan natin ng ibang pananaw para makita naman niya. Siguro meron siyang sariling niyang dahilan, hindi ko po alam kung anong dahilan niya, bakit hindi naman niya
ipagpatuloy ito kasi yung narinig ko rin sa kanya one time, sinabi niya yung timeline, yung gagawa ng reply, saka sagot yung pagsasagutan yung dalawang panig. Pero nagawa na ho yan kahit nung panahon ni Era, panahon ni Sereno, ng iba pang mga naging na-impeach na mga trial natin, na natapos po yung mga sagutan niya at nagsimula ang trial within 1 or 2 months from the time it was filed, from the time it was received by the Senate. So kahit na on the recess, di ba, isa nga, kung naalala ko yung kay Era, parang magpapasko noon nung na-file yun o November or December, pero January tumuloy po yun. So ibig ko sabihin, hindi naman never in our history na nagkaroon ng more than 4 or 5 months bago magsimula or bago ituloy ang impeachment. Let that be clear, no? Marami ng impeachment. Nangyari rin yan time ng recess, pero never in our history na it took them more than 4 or 5 months before the impeachment trial started. So ito lang ang nagbubukad tangi kung maging June or July ito na impeachment trial na more than 4 or 5 months after it was tried. So siguro ibalik tanaw natin yung ating history at sabihin natin lahat ng impeachment na nangyari yan after 1 or 2 months from the time that the Senate received the impeachment complaint. Attorney Howie Calleja, thank you for joining us. Maraming salamat po at sa inyong maagang pagising. Salamat po. Magandang umaga. Opo, maraming salamat po. Good morning po. Ang isa hong batikang profesor at lecturer ng Ateneo at La Salle Law School, si Attorney Howie Calleja. Oras muna. Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang, ACES na umaga. Champion din umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. At dyan po naman sa mga taga-Binangonan, Rizal. Baka naghahanap po kayo ng magandang investment opportunity. Nandyan po ang St. Monique Malay, the most prestigious project dyan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan po ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na meron 2 hanggang 3 bedrooms. Yung bang pagkagising ho ninyo at gusto ho ninyo mang sumalubong sa inyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Aba, punta ho kayo sa balkon. Sa balcony, Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos, 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Yan po tinatawag na luxurious living with affordable housing. St. Monique Malay. Maganda umaga, Pilipinas! At happy anniversary kay Justice Max De Leon. Si Justice Max De Leon at ang kanyang magandang may bahay. Nandiyan ngayon sa Baguio, nagpapalamig para po sa kanilang anniversary. Happy anniversary, Justice Max, Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas promo. May huli kagad si Sherwin Alparo. Sherwin, go, go, go! Yes, Kuya Angel, tinanghali na kami, pero tignan mo, pasikat pa lang ang araw, mamimigay na naman tayo ng pera. Dito sa ating aswerte kababayan na nagpapadyak. Yan yung kanyang padyak. Tignan mo naman, ha? Ang padyak niya may Bluetooth? Naka-DZRH pa yan. Ba, lupit may Bluetooth kasi ito, naka-Bluetooth speaker. As in Bluetooth speaker mo. Lupit, Ayan, tignan mo, dinig ka direct. May wifi. Ronaldo Dalida. Kuya Rolando Dalida. Yan. Hinaan mo yan, hinaan mo. Nilito tayo kasi iba yung audio niyan. Palagi ka nakasunin sa DZRH. Opo. At sino paborito mga announcer pag umaga? Si Angela Palmones! Si Kuya Angel Palmones! Meron kang 1,000 pesos! Maraming salamat po, Angel Palmones! Sa 100! Anong 100? 1,000 yan! Gagawin mo pa ako sino nga? Dagdag mo! Salamat po! Ayan. Nakapunta yung 900! 1,000 yan! Plus meron pa syempre ang libreng grocery para sa'yo. Thank you po. Maraming salamat po. Blessing ka sa akin to. Ayan. Taga saan si Kuya? Anong probinsya nyo, Tay? Iloilo po. Ay, linti. Ang mangranon to. Saan din kagastardra? Ilonggo. Hamugan. Sa din kagastar? Salamat po.
Sa Estancia. Stansya. Sige. Halong ha, halong. Halong dra. Sige po. Thank you po. Thank you, sir. Okay, sige. Halong sa mga Ilonggo. Ingat. Siyempre sa mga nais mo na manalo ng 1,000 pesos sa akin na mo to. Maraming salamat po. Magkano yung binigay namin? 1,000! Hindi 100. Magdamigay kami ng 1,000. Mapipili na lang nun. Okay. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod nating winner sa DZRH bagong taon, bagong lakas promo. Ours number 6, Sherwin Battle Varo DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH bagong taon, bagong lakas, mas malakas promo! Paano po? Happy weekend! Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po siya halapalmo na sigiwan sa inyo ni sa magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Sigmund Freud. Ang sabi po ni Sigmund Freud, most people do not really want freedom because freedom involves responsibility and most people are frightened of responsibility. 2x2 sa ilang saglit. Magandang umaga, Pilipinas!